Okay, nakakatuwa lang itong i-share itong, pagbisita ni VP Sara sa ating mga kababayan diyan sa Singapore at, kasi imagine ninyo, Vice President, second highest position sa Pilipinas. Pero hindi mo talaga maramdaman na isa siyang, vice presidente. In a way na parang alam mo yun, parang kay Tatay Digong na parang tatay mo lang, everybody's, father. This one is everybody's parang sister natin, parang kaibigan. And yun kasi ang gusto ng taong bayan. Gusto ng tao na alam mo yung parang ikaw kahit nasa position ka, ang lapit mo sa tao and that's how you get the people's heart. You champion the hearts of the people. Tignan natin, nakakatawa kasi you could imagine pakakantahin mo isang vice president. And yung the way na she handles people's jokes or yung mga sinasabi, and even pag nakita ninyo, pag siya ay humaharap sa media, parang alam mo yung kalmado lahat yung ambience, pati yung mga media na, alam naman natin yung mga media na yan, ayaw naman nila kay pero she can handle them na in front of, pag nakatalikod si VP, ang dami nilang bakbak. Pero pag nakaharap, parang alam mo yung parang, yung si PRRD, nung pumunta si PRRD sa Senate, pumunta sa House, parang na-starstruck sila. Pero pag hindi nila kasama or nakikita in front of them, parang ang pangit ng tingin nila. Pero pag nandyan, there's this feeling na parang, ang lakas ng aura nito, kaya naman pala. Dahil bawal daw ang aking tula, bawal ang aking kanta, bawal ang aking boses kumanta. Uy, grabe naman kayo. Grabe naman kayo. Meron akong nakita, pinadala sa akin ng kaibigan. Good vibes muna tayo dito kay with VP. Kaibigan ko, nakalagay doon, Inday Sara, kaya ka namin ipaglaban. Pero kapag ikaw ay kumanta, katahimik na lang kaming lahat. Hindi mo tunay na kaibigan yun. Binubuli ka, VP. Kaibigan mo daw sila, pero pagdating sa pagkanta, never mind na lang. Hindi ko pa kayo nabigyan ng Bon Jovi ko Ay, patay tayo dyan. Tatahimik na talaga kami. Tatahimik na ata kami talaga. Ay, patay tayo dyan. Pinatugtog pa. Ang galing ng technical Ay, technical. Yung music technician natin biglang lakas mga story. Mapapakanta ka talaga. Lakas mga sar, biglang tinigil. Asan tech booth na sa taas? Para kang nasa comedy bar. Hinanap niya yung yung room ng Meron nandyan sa likod. Sige nga, sample nga, sample! Grabe ka matamon na. Parang kung si Chris ang mag-comment dito, I like her na. Sample! Sample! Ito po ang ating magpasalamat tayo sa tech booth natin. One-man show. One-man show po yan. Uy! Last 2 minutes. Sample! 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 Okay, sige. Sitting here wasted. Okay na. Tama na po. Hindi, joke lang po. Actually, nakikita ko kumakantayin sila di ba? Sila nila Baste, di ba? Okay naman Hindi lang siguro ngayon. Joke lang. Ayun.
Bakit biglang nawala yung background music? This morning I don't know. In 9 years, I think that she's still in my bed. I dream about movies, they won't think of me when I'm dead. Wala may napagulang sa text. Wala may explanation. I mean, this is a very good way to pacify yung ating yung mainit pa yung ating feelings, emotion with regard to what happened to Tatay Digong. And hindi naman siguro na porque parang alam mo yung si VP kasi or in the family, they're very strong. Yung iba siguro alam mo yun, makikita mo talaga na parang very weak na umiiyak. Kasi tayo nadadala ba tayo sa tao eh. Diba, pag umiiyak sila, iiyak din tayo. But they are helping us to be strong by being strong. So, alam mo yung bang on the other hand, pinapakita nila na they're strong. Na kailangan nating stay strong, move forward, lalaban tayo pa rin, not in a way na parang, alam mo yun, pag malungkot. So, this is a good way para medyo maging happy naman tayo, maging somehow ma-stress out, makalimutan natin or maging chill muna tayo. As I dream about movies, they won't think of me when I'm dead. Sige, hanap pa more. I sleep in a bed of Holy Ghost Project. Ay, wala na yung inaanap mo. Tapos na yung kanta. On a bed of money. Siya po, ang pangalan po niya ay Juju. Juju. Diba Jojo? Sa akin, Jojo, J-O-J-O. Ito siya. Juju. J-U-J-O. J-U-J-O. Juju. Muna kami nagkakilala. Jonathan ang pangalan niya. Si Katiki, wala. Oh. Inawala mo ata yung kanta. Gusto mong ibahin na. Ito, kuya ni Katiki. Pwede na ito. Kuya ni Katiki. Ano ba yung sasabihin ko? Si Jojo. Jonathan yung pangalan niya. Tapos J-U-J-O. Kasi daw para maiba. Kasi daw, sikat na daw masyado ang Jojo. Jojo. So, Jujo ang kanyang pangalan. Siya tayo. Siya yung unang kasama ko sa trabaho. Magkasama kami, dalawa lang kami nagsimula noon. 2006. Oh, tagal din. November Halos 20 years. 2006. Dalawa lang kami nagsimula. That was ilang years ago yun? Mag-ilang years na? Almost 19 years. Almost 20 years na kami magkasama sa trabaho. Oh, grabe Tapos, very loyal. Ganun siguro mag-alaga si Bibi sa kanyang mga tao. recruit namin ang Unlike ni Marcos Jr., ayan, nakita yung ginawa niya kay Attorney Vic. Ginamit ng kampanya to the point na kami, naasar kami dyan kay Attorney Vic Rodriguez kasi ang galing niyang magtangkol kay Marcos Jr. Tapos nung nanalo si Junior, ay nako, inechapwera na to. kanyang asawa.
na yun. Nandiyan sa tabi-tabi. Naka-uniform din. Na-recruit namin. Parang NPA ba? Proverbs 9:7-9. Verses 7-9. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. Amen! Amen! Yan Sa Tagalog, po ang pangsara ng ating programa ngayong hapon na ito. Ang salita ng Diyos. Mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Magpasalamat po tayo sa gobyerno ng Singapore dahil hindi tayo hinuli! Dahil tayo po ay mga law-abiding citizen. Hindi pala. law-abiding visitors Visitor and pala. residents of Singapore. Maraming salamat po sa pamahalaan ng Singapore. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa At sa bawat ba- pamilya Pilipino. Shukran! Di, ano talaga si VP talagang, I mean, Duterte in general, talagang napaka down to earth na, ang lapit ba? Yung parang alam mo, yung parang kapamilya mo. Hindi sila yung tipong mata pobre. Kahit nga sa sa mga gatherings, pag napupunta ito, talagang yung mga tao, dikit ba? Alam mo, sobrang starstruck na may something talaga sa kanila eh. May something from afar, ibig kong sabihin, from sa social media or sa TV, pag pinapanood mo, parang napakadali for someone to judge them. But when you are near them, parang may kuryente. May kuryente, parang may magnet na something na you could feel na iba yung aura nila, iba yung charisma nila. And they're very, yung literal na Filipino talaga. Literal na kadugo mo, blood, Filipino blood, ma-feel mo. Pero yung current administration ngayon, ibang klase sila. Kasi parang, ang hirap mong lumapit, parang pangdidirian ka pa nila. Ang layo na parang ang tingin nila sa'yo ay tae. To the point na tayo naman ang nagbigay sa kanila ng power at pera na kanilang ninanakaw. So that is the difference. Even ako, si PRRD, nung mayor siya, same. Nung naging presidente siya, same. Ganon din ito. Mayor, tapos vice president, same. Walang changes sa kanila. Kung malapit sa tao nung mayor, malapit pa rin sa tao. Nung vice president, nung president, malapit pa rin sa tao. This is the kind of leader that we need. Sa totoo lang.